Dumausdos ang sobre sa mesa na gawa sa mahogany na may tunog na nagbago ng lahat. Sa loob ay isang tseke na nagkakahalaga ng 29,500,000 at si Ricardo Santos ay ngumingiti na parang nalutas niya ang lahat ng problema niya sa isang lagda lamang. Ang hindi niya alam ay ang lalaking nakaupo sa harap niya, ang hinahangad niyang bilhin na parang ordinaryong oportunista, ang may hawak ng 47% ng buong imperyo niya. Ako si Nathaniel Cruz at ito ang kwento kung paano ko pinanood ang pamilya ng asawa ko na sinusubukang sirain ako habang hawak ko sa palad ko ang kinabukasan nila sa pananalapi. Sa loob ng 3 taon, kasal ako kay Emilia Santos, ang anak na babae ng isa sa pinakakilalang developer ng real estate sa Maynila. At sa loob ng 3 taon, pinaniwala ko ang pamilya niya na wala akong iba kundi isang nahihirapang data analyst na somehow nakumbinsi ang kanilang mahal na anak na magpakasal sa mas mababa sa antas niya. Ang totoo ay mas komplikado pa. Ang totoo ay may-ari ako ng sapat na share sa Santos Development Corporation para matanggal si Ricardo sa kanyang sariling boardroom sa isang tawag lang sa telepono. Pero nanahimik ako, nanonood, naghihintay na makita kung sino talaga ang mga taong ito kapag akala nila walang nakakapansin. Dumating ang imbitasyon sa hapunan isang Martes ng umaga. Ipinasa sa akin ni Emilia ang kanyang cellphone habang nag-aagahan. Ipinapakita ang text mula sa kanyang ina, si Victoria. Gusto raw ni Mama na pumunta tayo sa hapunan nila this Friday, sabi ni Emilia. Matigas ang boses niya sa uri ng tensyon na naging normal na tuwing napapasok ang pamilya niya sa usapan. Kami lang 4. Sabi niya importanteng bagay. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng important sa bokabularyo ng pamilya Santos. Ibig sabihin, nagdesisyon na si Ricardo na oras na para harapin ang kahihiyan ng pagpapakasal ng anak niya sa isang nagmamaneho ng 7 taong gulang na Toyota at umuupa ng simpleng apartment sa lugar na hindi bibisitahin ng mga hardinero nila. Dapat interesting, sabi ko. Pinapanatili ang neutral na tono habang kinakalkula ko kung gaano ka-interesting ang hapunang ito. Inilapag ni Emilia ang kanyang tasa ng kape nang mas malakas kaysa kinakailangan. Nathaniel, huwag mo namang isipin na mali, pero baka dapat kanselahin na lang natin. Kapag ganun ang formality ng parents ko, karaniwang may plano sila. Hindi siya nagkakamali. Sa 3 taon na kasal kami, malinaw na ipinahayag ni na Ricardo at Victoria ang kanilang hindi pag-apruba sa libu-libong maliit na paraan. Ang paraan kung paano banggitin ni Victoria ang ex-boyfriend ni Emilia, si Tristan, na ngayon ay nagpapatakbo ng sariling investment firm. Ang paraan kung paano pag-usapan ni Ricardo ang matagumpay na mga kabataang lalaki sa industriya niya. Palaging sinisiguro na naiintindihan ko na hindi ako isa sa kanila. Ang maingat na pinlano na family gatherings kung saan iuupo ako sa mesa ng mga bata habang ang mga pinsan ni Emilia, lahat ay may tamang credentials at tamang yaman, ay nag-uusap ng business sa mga matatanda. Pumupunta tayo, sabi ko ng matatag. Gusto kong makita kung ano ang plano nila. Ang hindi alam ni Emilia, ang walang ibang nakakaalam maliban sa abogado ko at financial advisors ko ay si Nathaniel Cruz, ang ordinaryong data analyst ay siya ring NC Holdings, ang anonymous na investment entity na tahimik na bumibili ng stocks ng Santos Development Corporation sa nakalipas na 8 taon. Nagsimula ito noong 24 ako, bagong graduate sa Ateneo na may degree sa financial engineering at maliit na mana mula sa lolo ko. Karamihan sa mga tao ay bibili ng magandang kotse o magbabakasyon ng mahal. Bumili ako ng stocks sa isang nahihirapang real estate company na pinapatakbo ng isang lalaking nagngangalang Ricardo Santos na nalulunod sa utang mula sa sobrang ambisyosong projects at masamang timing noong 2008 financial crisis. Pinag-aralan ko ang company ni Ricardo ng ilang buwan bago ang unang bili ko. Solid ang fundamentals niya, nasa tamang lokasyon ang properties niya, pero disaster ang capital structure niya. Kailangan niya ng pera ng labis at nawawala ng tiwala ang mga existing investors niya. Kaya, nagsimula akong bumili ng tahimik sa pamamagitan ng mga layer ng corporate entities na hindi matrace pabalik sa akin. Sa loob ng 3 taon,
may-ari na ako ng 15% ng company niya. Noong makilala ko si Emilia sa isang charity gala, 5 taon na ang nakalipas, may-ari na ako ng 31%. Noong magpakasal kami, may-ari na ako ng 42%. Ngayon, may-ari ako ng 47% na ginagawa akong pinakamalaking shareholder sa Santos Development Corporation. Empleyado ko si Ricardo Santos. Hindi lang niya alam. Ang pagkikita kay Emilia ay hindi bahagi ng anumang plano. Pumunta ako sa charity gala na iyon dahil may client na pinarangalan at gusto kong suportahan. Naroon si Emilia dahil pinilit siya ng ina niya na sumama sa isang society event na wala siyang interes. Sabay kaming napunta sa bar, pareho naming sinusubukang takasan ng boring na usapan sa boring na tao. Pinatawa niya ako sa kanyang spot-on na imitation ng social voice ng ina niya. Pinatawa ko siya sa pag-amin na wala akong idea kung aling tinidor ang para sa salad course. Nag-usap kami ng 3 oras ng tuloy-tuloy at nang ibigay niya ang number niya, binigyan niya ako ng babala. Fair warning, intense ang family ko pagdating sa pera at status at lahat ng superficial na bagay na iyan. Kung mabobother ka niyan, baka tapusin na lang natin ito tonight. Ngumiti ako at sinabi ang pinakatotoo na maaari ko nang hindi ibinubunyag ang buong katotohanan. Hindi tinutukoy ng pera kung sino ang isang tao. Ang karakter ang nagdedesisyon. 3 buwan pagkatapos, nag-propose ako. 6 na buwan pagkatapos noon, kasal na kami sa simpleng seremonya na desperadong sinubukan ni Victoria na gawing malaking society wedding. Pinigilan iyon ni Emilia. Pinili niya ang simpleng selebrasyon kasama ang 5th tao na talagang mahalaga sa amin. Si Ricardo ay nagbigay ng toast na halos hindi itinago ang disappointment niya na ang kanyang one and only daughter ay nagpakasal ng masyadong mababa sa potensyal niya. Ngumiti ako sa buong oras. Alam na ang lalaking nagbibiro tungkol sa aking modest career ay nakabayad lang ng wedding na iyon dahil sa capital infusions mula sa investment fund ko. Mapanganib ang laro na nilalaro ko. Alam ko yon. Bawat buwan, mag-i-stress si Emilia tungkol sa pera sa mga paraang hindi naman kailangan. Maganda naman ang apartment namin, pero lumaki siya sa mansion. Domestic lang ang vacations namin dahil hindi ko ma-explain kung paano tayo makakapag-European getaways sa sweldo ng data analyst. Mas mabuti siyang nag-adapt kaysa inaasahan ko, hindi nagrereklamo, palaging sinasabi na mas mahalaga ang magkasama kaysa sa lifestyle na ibinigay ng parents niya. Pero nakikita ko ang strain na idinudulot nito sa kanya, lalo na sa family gatherings, kapag magbibigay ng pointed comments si Victoria tungkol sa bagong normal ni Emilia. Bakit mo pinahihintulutan na tratuhin ka nila ng ganito? Tanong sa akin ni Emilia minsan pagkatapos ng partikular na brutal na Thanksgiving dinner kung saan ginugol ni Ricardo ang 20 minuto sa pag-explain sa akin kung paano gumagana ang real estate development. Parang hindi ko pa alam ang bawat aspeto ng business niya nang mas mabuti kaysa sa kanya. Dahil ang opinyon ng tatay mo sa akin ay hindi tumutukoy kung sino ako, sabi ko sa kanya. At dahil alam ko ang isang bagay na hindi niya alam, ang pinakamakapangyarihang tao sa anumang kwarto ay karaniwang ang mga hindi pinapansin ng lahat. Kung nakaramdam ka na ng pagiging underestimated ng mga taong akala nila mas mataas sila sa'yo, pindutin mo ang subscribe button ngayon. Mag-iwan ng comment sa baba tungkol sa oras na may nag-underestimate sa'yo at nagsisi sila. At pindutin ang like button dahil ang kwentong ito ay magiging ganap na wild. Trust me. Hindi mo gustong makaligtaan kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Ricardo kung sino talaga ang nagpapatakbo ng company niya sa lahat ng oras na yon. Dumating ang Biyernes na may malamig na hangin ng taglagas na nagparamdam na parang sibilisado ang Maynila. Gumugol si Emilia ng 1 oras sa paghahanda. 3 beses nagpalit ng damit bago nagdesisyon sa isang bagay na balanse sa pagrespeto sa formality ng parents niya at hindi sobrang effort. Suot ko ang khakis at button-down shirt, ang uniform ng katanggap-tanggap na mediocrity na inaasahan sa akin ni Ricardo. Ang Santos Estate ay nasa 3 ektarya sa Forbes Park, isang monumento sa yaman na laging parang museo kaysa tahanan. Ang driveway ay nakayuko sa maingat na maintained gardens bago ihatid ang mga bisita sa front entrance na parang sa European castle. Hinanap ni Emilia ang kamay ko habang lumalapit kami sa pinto. Kahit ano ang plano nila,
sabi niya ng mahina. Tandaan mo na ikaw ang pinili ko. Walang sinasabi nila na magbabago noon. Si Victoria mismo ang nagbukas ng pinto na unusual. Normally, ang housekeeper nila ang mag-handle niyan. Emilia, darling, sabi niya, niyakap ang anak niya nang maingat na hindi magugulo ang makeup. Nathaniel, ang pangalan ko ay lumabas ng matigas, parang kinikilala ang isang hindi ka nais-nais na necessity. Ang dining room ay nakaset para sa 4, pero ang formality ng mesa ay nagmumungkahi ng higit pa sa casual family dinner. Crystal glasses, china na malamang mas mahal pa sa upa ko, at sobrang silverware na malilito ang sinumang hindi lumaki na alam kung alin ang para saan. Nakaupo na si Ricardo sa head ng mesa, suot ang suit kahit nasa sariling bahay. Iyan si Ricardo, palaging performing, palaging nagpapaalala sa lahat ng status niya. Nathaniel, sabi niya, tumayo para makipagkamay ng mahigpit na parang nagtatayo ng dominance. Mabuti at sumama ka. Parang may choice ako, parang imbitasyon niya ito na ibigay kaysa summons na sagutin. Dumating ang first course at nanatili sa safe neutral ang usapan. Tinanong ni Victoria si Emilia tungkol sa trabaho niya sa non-profit kung saan siya nag-manage ng community programs. Binanggit ni Ricardo ang bagong development project sa BGC. Perpekto kong ginampanan ng role ko, nagtatanong ng sapat para mukhang engaged, pero hindi sobra na baka mukha akong talagang may alam sa real estate market na lihim kong pinangungunahan. Pagkatapos, habang nililinis ang main course, inilabas ni Ricardo ang leather folder. Ang uri na ginagamit ng mga abogado, ang uri na ibig sabihin business. Nathaniel, simula niya, ang boses niya ay nagiging tono na malamang ginagamit niya sa boardrooms. Gusto naming mag-usap ni Victoria tungkol sa isang importanteng bagay. Isang bagay na nakakaapekto sa kinabukasan ni Emilia. Hinanap ni Emilia ang kamay ko sa ilalim ng mesa, hinigpitan. Nakita niya itong darating, kahit hindi niya alam eksakto kung anong anyo. Marami kaming iniisip tungkol sa well-being ni Emilia, dagdag ni Victoria, pinupunasan ang labi ng napkin. Marami siyang isinuko nang magpakasal siya sa iyo. Ang lifestyle niya, opportunities, posisyon sa society. Naramdaman ko si Emilia na natigilan sa tabi ko. Mama, napag-usapan na natin ito. Pahintulutan mo kaming matapos, sweetheart, sabi ni Ricardo, itinaas ang kamay. Hindi kami dito para mag-criticize. Dito kami para solusyonan ang problema. Binuksan niya ang leather folder, nagpakita ng stack ng papers at sa ibabaw isang tseke. Kahit mula sa kabilang mesa, kita ko na malaki ito. Nathaniel, diretsahin ko na dahil nire-respeto ko ang directness sa business. Mukha kang decent na young man, pero maging honest tayo sa nangyari dito. Nagpakasal ka sa mas mataas sa antas mo. Hindi insulto iyon. Fact lang. Kahit sino ay maaring napili ni Emilia. Pinili ka niya at sinubukan naming tanggapin iyon. Pero, dagdag ni Victoria, hindi kami makakatayo lang at manood habang nahihirapan ang anak namin sa pananalapi dahil sa pride. Kaya, may solusyon kaming naisip na makakabuti sa lahat. Dumausdos ni Ricardo ang folder sa mesa. Sa loob ay annulment agreement at nakakabit sa harap ay tseke na 29,500,000. Mas malaki ito kaysa makikita mo sa 10 taon sa current job mo, sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay may confidence ng lalaking hindi pa nasabihan ng no ng sinumang itinuring niyang mababa sa kanya. Lagdaan mo ang annulment papers, kunin ang pera at magpatuloy sa buhay mo. Mas magiging set up ka kaysa noon pa bago mo makilala si Emilia at si Emilia ay makakapag-move on sa buhay na mas angkop sa background niya. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Parang nasampal si Emilia. Pinag-aaralan ni Victoria ang manicure niya, malamang iniisip na settled na ito. Para kay Ricardo Santos, malamang rounding error lang ito. Para sa taong akala niya ako, ito ay lifetime ng opportunity at iyon ang magandang irony ng momentong ito. Ang lalaking nag-o-offer sa akin ng halos 30 milyong piso para iwan ang anak niya
ay nakakapag-offer lang noon dahil sa bilyones na ipinasok ko sa nabibankrupt niyang company sa nakalipas na 8 taon. Napaka-generous na offer, sabi ko sa wakas. Pinapanatili ang neutral na boses. Lumawak ang ngiti ni Ricardo. Akala ko makikita mo ang reason. Para lang malinaw, dagdag ko, hinila ang tseke mula sa folder at hinawakan sa ilaw. Gusto niyo akong lagdaan na iwan ang kasal ko kay Emilia para sa 29,500,000? Annulment ito, pagtama ni Victoria. Mas malinis kaysa divorce. No fault, no ugliness, just mutual recognition na mistake ang kasal mula pa sa simula. Bigla tumayo si Emilia, nagkalat ang upuan sa hardwood floor. This is insane. Hindi mo basta bibilhin ang tao. Sweetheart, umupo ka, sabi ni Ricardo. Ang mga adults ang nag-uusap. 28 years old na ako, Dad. Adult na ako at ang asawa ko ay nakaupo dito na binibigyan ng pera para iwan ako. Paano mo nagawa iyon? Pero hindi man lang tumingin sa kanya si Ricardo. Nakatingin siya sa akin, confident na napanalunan na niya. Naiintindihan mo kung paano gumagana ang mundo, Nathaniel. Hindi ba? Minsan ang pera ang pinakatapat na paraan para solusyonan ang problema. Maingat kong inilapag ang tseke, pinatag sa tablecloth. Pagkatapos, inabot ko ang bulsa at inilabas ang cellphone ko. Bago ako sumagot, sabi ko, kailangan kong tumawag sandali. Pwede ba akong ma-excuse ng isang moment? Nathaniel, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Emilia, confused. Sinisiguro na naiintindihan ng lahat sa mesang ito ang buong picture, sagot ko. Tinawagan ko ang abogado ko, si Marco Penaflor, na alam kong available kahit gabi. Si Marco ang nag-manage ng interests ko sa 8 taon at alam niya eksakto kung ano ang gagawin kapag tumawag ako sa family functions. Marco, si Nathaniel ito. Nasa hapunan ako kasama ang pamilya Santos at may interesting na nangyari. Pwede mo bang kunin ang current ownership structure ng Santos Development Corporation? Oo, ngayon. Maghihintay ako. Nag-frown si Ricardo. Ano ang kinalaman ng abogado mo rito? Lahat, simpleng sabi ko. Pagkatapos, bumalik si Marco sa line at inilipat ko sa speaker. Marco, pwede mo bang ipaliwanag sa lahat dito ang current ownership structure ng Santos Development Corporation? Napuno ng boses ni Marco ang dining room, professional at precise. Siyempre, ang Santos Development Corporation ay may 100 million shares outstanding. Ang pinakamalaking shareholder ay NC Holdings na may-ari ng 47 million shares o 47% ng company. Ang susunod na pinakamalaki ay si Ricardo Santos personally na may 18 million shares o 18%. Ang natitirang 35% ay nakakalat sa iba't ibang institutional at individual investors. Nakatitig si Ricardo sa phone na parang nagsasalita ito ng ibang wika. Ano ito? Ano ang kinalaman nito kay Marco? Pinutol ko. Pwede mo bang ipaliwanag kung sino ang may-ari ng NC Holdings? Ang NC Holdings ay wholly owned ni Nathaniel Cruz. Itinatag ito, 8 taon na ang nakalipas gamit ang mana at naging primary investment vehicle ng portfolio ni Mr. Cruz. Ang current value ng posisyon sa Santos Development Corporation ay humigit kumulang 635 bilyon sa closing price ngayon. Ang katahimikan na sumunod ay iba sa dati. Hindi ito katahimikan ng shock o awkwardness. Ito ang katahimikan ng mundo na muling binubuo mula sa simula. Nakabuka ang bibig ni Emilia. Kumupas si Victoria ng ganap. Parang natamaan ng truck si Ricardo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Ricardo sa wakas. Ang boses niya ay halos bulong. Ricardo, may-ari ako ng 47% ng company mo. Sa current valuations, ang posisyon ko ay nagkakahalaga ng 635 bilyon. Naiintindihan mo ba kung ano iyon? Ibig sabihin, sabi ng boses ni Marco sa speaker, na si Mr. Cruz ang pinakamalaking shareholder sa Santos Development Corporation. May majority voting control siya kapag pinagsama sa iba pang minority shareholders na sumusunod sa judgment niya. Sa practical terms, maaaring tanggalin ni Nathaniel Cruz si Ricardo Santos sa posisyon bilang CEO sa simple majority vote sa anumang board meeting na mula si Ricardo mula sa puti. Imposible ito.
Ang NC Holdings ay akala ko ito ay nauutal siya. Ang maingat niyang constructed authority ay gumuho sa real time. Akala mo institutional investor? Tapos ko para sa kanya. Some faceless hedge fund o private equity firm, hindi ka nagtanong dahil patuloy ang perang dumating kapag kailangan mo. 8 taon na ang nakalipas, nalulunod ang company mo sa utang. Hindi ka makakuha ng financing mula sa traditional sources dahil alam ng lahat na overextended ka. Kaya, nang may mysterious investor na nagsimulang bumili ng distressed shares mo at nagbigay ng capital para sa projects mo, hindi ka masyadong nagtanong kung saan galing. Tumayo ako, lumibot sa mesa hanggang nakatayo ako ng direkta sa harap ni Ricardo. Bawat major project na natapos mo sa nakalipas na 8 taon ay pinondohan ng capital na ibinigay ko. Ang Rockwell Tower, pera ko. Ang BGC Development, pera ko. Ang suburban commercial parks na nagligtas sa company mo noong 2015 downturn, lahat pera ko. Nakahanap ng boses si Victoria sa wakas. Pero data analyst ka. Nakatira ka sa maliit na apartment na iyan. Nagmamaneho ka ng pangit na kotse. Oo, data analyst ako. Kinumpirma ko. Nag-a-analyze ako ng financial data para sa clients na nangangailangan ng specialized investment advice. Hindi iyon kasinungalingan, hindi lang buong katotohanan. Modest ang apartment dahil pinili namin ni Emilia ang modest. Gumagana ng maayos ang kotse. Hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay sa pamamagitan ng displays ng yaman. Umiiyak na si Emilia ngayon pero hindi sa lungkot, sa galit. Pinanood mo kami sa lahat ng oras na ito, pinanood silang tratuhin kang parang basura, alam na maaari mo silang sirain sa isang tawag. Maaari ko, sumang-ayon ako. Pero gusto kong malaman kung sino talaga sila. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang pupuntahan nila kapag akala nila hawak nila ang lahat ng power. Tiningnan ko si Ricardo na nakapirmi pa sa upuan niya. Lumalabas na malayo pala. Nathaniel, simula ni Ricardo, nanginginig ang boses. Hindi ko alam. Kailangan mong maintindihan. Hindi ko alam kung sino ka. Magbabago ba yon? Tanong ko. Kung ako talaga ang akala mo, magiging mas kaunti ba ang insulto ng offer na ito? Magiging mas justified ba ang pagbili sa akin palayo sa anak mo? Umiiyak na rin si Victoria ngayon. Tumutulo ang maskara sa maingat niyang makeup. Sinusubukan lang naming protektahan si Emilia. Protektahan siya? Tumawa ako, pero walang humor. Sinusubukan niyong kontrolin siya? May pagkakaiba iyan? Inilabas ko ang sarili kong phone at binuksan ang email app. Sa ilang tap, nag-send ako ng message na drafted ko na ilang buwan, naghihintay lang ng tamang moment. Kakasend ko lang ng email sa Board of Directors ng Santos Development Corporation na humihiling ng emergency meeting sa Lunes ng umaga. Simple ang agenda. Vote sa posisyon ng current CEO. Bigla tumayo si Ricardo. Hindi mo ito maaari gawin. Susuportahan ako ng board. Alam nila kung ano ang binuo ko. Alam nila kung ano ang binuo natin together pag tama ko. At alam din nila na 47% ng voting shares ay sumusuporta sa change in leadership. Nakapag-usap na ako sa iba pang major shareholders. Kapag bumoto tayo sa Lunes, matatanggal ka bilang CEO. Mag-i-install ang board ng interim executive team habang naghahanap ng permanent replacement. Pero ito ang company ko, sigaw ni Ricardo. Wala na ang composure niya, pinalitan ng raw panic. Binuo ko ito mula sa wala. Hindi, sabi ko ng tahimik. Binuo mo ito hanggang gilid ng bankruptcy. Iniligtas ko ito at ginawa ko iyon habang tinatrato mo akong parang hindi worthy ng hangin na hinahinga ko sa hapunan mo. Humarap ako kay Emilia na nakatitig sa akin na parang hindi pa niya ako nakita noon. Pasensya na hindi ko agad sinabi ang totoo. Gusto kong sabihin sa iyo ng libu-libong beses, pero kailangan kong malaman kung tatanggapin ba ako ng family mo para sa kung sino ako, hindi sa kung ano ang mayroon ako. Ang gabing ito ang nagbigay ng sagot. Nathaniel, bulong niya, bakit? Bakit pinahintulutan mong pahiyain kanila nang matagal nang maaari mo namang sabihin? Dahil temporary ang humiliation, permanent ang character. Ipinakita sa akin ng parents mo ngayong gabi kung sino talaga sila. Inalok nila ako ng pera para iwan ang taong pinakamamahal ko sa mundo. Mas pinahalagahan nila ang social status kaysa sa kaligayahan mo.
Kailangan ko ring makita mo yon. Kinuha ko ang tseke sa huling beses at pinunit ng malinis sa kalahati. Hindi ko gusto ang pera mo, Ricardo. Hindi ko kailanman gusto. Gusto kong maging bahagi ng family. Gusto kong patunayan na kaya kong mahalin ang anak mo nang walang pakialam sa apelyido niya o mana niya, pero hindi mo iyon nakita. Ang nakita mo lang ay isang taong akala mo mababa sa iyo. Muling nagsalita si Marco mula sa phone. Nathaniel, dapat ko bang ipagpatuloy ang board notifications? Tiningnan ko si Ricardo na bumagsak pabalik sa upuan niya, mukha sa mga kamay. Tiningnan ko si Victoria na nakahawak sa pearls niya na parang makakapagligtas sa kanya sa nightmare na ito. At tiningnan ko si Emilia, ang asawa ko, na deserve ng mas mabuti kaysa parents na nagsusukat ng love sa peso signs. Oh, sabi ko sa wakas, ipagpatuloy ang lahat. Oras na para sa bagong leadership. Tahimik ang biyahe pauwi sa unang 20 minuto. Nakaupo si Emilia sa passenger seat ng pangit kong Toyota, nakatitig sa labas sa city lights na dumadaan. Sa wakas, nagsalita siya. Gaano katagal mo itong pinlano? Wala akong pinlano, sabi ko. Honestly, binili ko ang company ng tatay mo taon bago kita makilala. Magandang investment opportunity iyon. Ang pagkikita sa iyo, pag-ibig sa iyo. Pure chance iyon. Magandang chance. Pero chance pa rin. Pero maaari mo akong sabihin. Maaari mo akong sabihin kahit kailan sa nakalipas na 30 taon. Maaari ko, sumang-ayon ako. Pero maniniwala ka ba na pinakasalan kita para sa iyo at hindi para sa family connections mo? Maniniwala ka ba na minahal kita para sa kung sino ka at hindi kung ano ang kinakatawan mo? Matagal siyang tahimik. Hindi ko alam, amin niya sa wakas. Siguro hindi agad. Gusto kitang malaman ng walang duda na pinili kita nang wala akong makukuha mula rito. Gusto kong ibunyag ng family mo kung sino talaga sila at ginawa nila iyon tonight. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Sa company ng tatay ko, sa parents ko, magiging fine ang company, pinangako ko sa kanya. Mas maganda pa, mag-i-install ako ng professional management team na talagang alam ang ginagawa nila. Bibigyan ng consulting position ng tatay mo kung gusto niya, pero may significantly reduced authority at compensation. At ang parents ko, nagbuntong hininga ko. Depende sa iyo iyon. Parents mo sila, Emilia. Hindi kita pipilitin na pumili sa pagitan nila at akin, pero hindi ko rin ipipretend na acceptable ang ginawa nila tonight. Inabot niya ang kamay ko. Pinili kita. Palagi kitang pinili, kahit noong akala ko data analyst ka lang na may Toyota at modest dreams. Lalo na noon, actually. Bakit? Lalo na noon. Dahil ang version mo noon ay minahal ako nang walang expectation ng gain. Pinili mo ako noon nang akala mo non-profit worker lang ako na may judgmental family. Totoo yon, Nathaniel. Iyan ang mahalaga. Huminto kami sa apartment complex namin, ang modest building na naging tahanan namin sa 3 taon. Bukas, maaari kong bilhan tayo ng penthouse kung gusto natin. Maaari tayong lumipat sa Forbes Park, mamuhay sa uri ng bahay na magpapamukhang quaint sa estate ni na Ricardo at Victoria. Pero tinitingnan si Emilia sa dim light ng parking lot, napagtanto ko na hindi natin kailangan yon. Panatilihin natin ang apartment, sabi ko bigla. Ngumiti siya sa unang beses mula sa hapunan. Oo, baka bilhin na lang natin kaysa umupa. Pero gusto ko ang buhay natin, Emilia. Gusto ko ang pagiging normal. Gusto ko ang pagpapatunay na ang happiness ay hindi nangangailangan ng mansion o luxury car o pag-impress sa mga taong hindi worthy ng impression. Paano ang pera? Tanong niya. 635 billion ay malaking halaga para baliwalain. Hindi natin binabaliwala. Gagawin natin itong meaningful. Palalawakin mo ang non-profit mo. Magpo-fund tayo ng community programs na talagang tumutulong sa tao. At kung talagang generous tayo, mag-set up tayo ng scholarship fund para sa mga bata na gustong mag-business school pero hindi afford. Mga bata na katulad mo? Tanong niya nang mahina. Mga bata na katulad ko noon kung hindi ako iniwan ng lolo ko ng mana. Oo, noong Lunes na yon, eksakto ang board meeting gaya ng hinulaan ko. Tinanggal si Ricardo bilang CEO sa 78% na boto pabor.
Nakaupo siya sa dulo ng conference table, nabawasan at napahiya, habang ang board members na ilang taon siyang nilalandi ay bumoto para alisin ang power niya. Tumawag si Victoria kay Emilia ng 17 beses noong araw na iyon. Pinabayaan ni Emilia ang bawat tawag sa voicemail. Kinabukasan, dumating ang letter sa apartment namin via certified mail. Sa loob ay handwritten note mula kay Victoria, Emilia, hindi ko inaasahan na patawarin mo kami. Unforgivable ang ginawa namin, pero kailangan mong malaman na iniisip naming pinoprotektahan ka namin. Akala namin ginagamit ka ni Nathaniel. Mali kami. Sobrang mali kami. Devastated ang tatay mo. Hindi tungkol sa company. Kahit masakit iyon. Tungkol sa pagkawala sa iyo. Tungkol sa pagkatuklas na ang manugang na itinuring niyang walang kwenta ay ang lalaking nagligtas sa lahat ng binuo niya. Please, kapag handa ka na, pwede ba tayong mag-usap? Promise no more envelopes, no more checks. Just a mother who wants to understand the man her daughter married. Binasa ni Emilia ang letter ng 2 beses pagkatapos inilagay sa counter. Sa tingin mo totoo sila? Sa tingin ko natatakot sila, sabi ko. At minsan ang takot ay nagpapakatotoo sa tao sa paraang hindi kaya ng comfort. Ano ang gagawin mo? Nag-isip ako sandali. Bibigyan ko sila ng chance, isang chance. Pero sa terms natin, sa apartment natin, walang performance ng yaman at status. Kung matanggap nila tayo gaya natin, talagang gaya natin, may pag-asa pa. Kung hindi, at least malalaman natin. Kinuha ni Emilia ang phone niya at nag-type ng response. Hapunan, sa lugar natin, this Friday. No dress code, no expectations, just family. Ipinakita niya sa akin ang message bago isend. Too harsh. Perfect, sabi ko. Noong Biyernes na yon, dumating sina Ricardo at Victoria sa apartment namin na parang mas maliit. Suot ni Ricardo ang jeans at sweater. Suot ni Victoria ang slacks at minimal makeup. Iniwan nila ang armor nila sa bahay. Nathaniel, sabi ni Ricardo nang binuksan ko ang pinto. Salamat sa pagpayag na makita kami. Umupo kami sa maliit naming dining table na kumakain ng pasta na ginawa mismo ni Emilia. Walang servers, walang crystal glasses, walang performance. 4 na tao lang na sinusubukang malaman kung maaari pang ayusin ang nasira. May utang akong apology sa'yo, sabi ni Ricardo sa wakas. Ilan pang apologies, actually. Sa bawat hapunan na pinaramdam ko sa iyong maliit. Sa bawat comment tungkol sa job mo o kotse mo o background mo para sa checking iyon. Huminto siya, bahagyang nabibingi ang boses. Sa pagtrato sa'yo, na parang nagkakahalaga ka lang ng eksaktong 29,500,000 nang ikaw ang lalaking nagligtas sa company ko at minahal ang anak ko. Pinahahalagahan ko iyon, sabi ko ng maingat. Pero ang apology na talagang kailangan kong marinig ay ang ibibigay mo kay Emilia dahil siya ang sinubukan mong kontrolin. Siya ang pinahalagahan mo ng mas mababa ang happiness kaysa sa social status mo. Humarap si Ricardo sa anak niya, nag-uumpisa ang luha sa mata. Emilia, sorry ako. Sorry na hindi ko nakita kung ano ang nakita mo kay Nathaniel. Sorry na pinaramdam ko sa iyong hindi sapat ang choice mo. Nakahanap ka ng lalaking minahal ka para sa kung sino ka, na hindi kailangan ng pera mo o pangalan mo o anumang bagay maliban sa iyo. Iyan ang dapat gustuhin ng bawat tatay para sa anak niya. At halos sinira ko iyon dahil sa pride ko. Inabot ni Victoria sa mesa at hinawakan ang kamay ni Emilia. Ginugol ko ang buong buhay mo sa paghahanda sa iyo para sa isang certain kind of life, certain kind of marriage. At nang pinili mo ang iba, naramdaman ko na parang tinatanggihan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Pero hindi mo tinatanggihan ang anumang bagay. Pinili mo ang totoong bagay kaysa sa walang laman. Sorry na matagal ko bago nakita iyon. Umiiyak na si Emilia ngayon. Pero hindi niya binawi ang kamay. Totoo ba iyan? Dahil hindi ko kaya ulit ang gabi tulad ng nakaraang Biyernes. Hindi ko kaya panoorin kang tratuhin si Nathaniel na parang hindi siya sapat nang siya ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. Totoo iyan, matatag na, sabi ni Ricardo. At handa kaming patunayan. Nathaniel, gusto kitang anyayahan sa lunch this week, kami lang dalawa. Gusto kong matuto tungkol sa business philosophy mo, investment strategy mo,
Lahat ng dapat ko nang tinatanong sa nakalipas na 30 taon kaysa itinuring kitang walang kwenta. Tiningnan ko si Emilia na bahagyang tumango. Maganda ang lunch, sabi ko. Pero Ricardo, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ko binili ang company mo para kontrolin ka o saktan ka. Ginawa ko iyon dahil magandang investment. At hindi ako magsosorry sa pagiging mabuti sa isang bagay na hindi mo alam na kaya ko. Hindi ko inaasahan iyon sa'yo, sagot niya. Umaasa lang ako na turuan mo ako kung paano mo ginawa dahil apparently nagpapatakbo ako ng company nang hindi alam kung sino talaga ang nagpanatili nito. 3 buwan pagkatapos, inanunsyo ng Santos Development Corporation ang major restructuring. Nanatili si Ricardo sa board bilang senior advisor, pero ang day-to-day operations ay hawak ng professional team na ganap na nag-turn around sa company. Umangat ang stock price ng 40% mula sa management change. Nakatanggap ang non-profit ni Emilia ng 2.95 billion grant mula sa Cruz Family Foundation na itinatag ko para gawin eksakto ang napag-usapan natin noong gabing iyon sa parking lot. Pinunduhan namin ang community programs, scholarships at initiatives na tumutulong sa mga taong kung saan ako noon 8 taon na ang nakalipas. Talented, driven, pero walang resources para patunayan. Pumupunta sina Ricardo at Victoria sa hapunan sa apartment namin every other week. Natuto na silang iwan ang expectations sa pinto at maging parents lang ni Emilia kaysa Forbes Park Society figures. Nagsimula na rin magmaneho si Ricardo ng mas modest na kotse. Nagbibiro na kung masaya ang isang billionaire sa Toyota, maaari niyang i-downsize ang Mercedes niya. Ang kwento ng hidden billionaire ay naging business news ng ilang linggo, pero tinanggihan ko ang karamihan ng interview requests. Ang nangyari sa dining table na iyon ay hindi content para sa Forbes o Wall Street Journal. Personal iyon, tungkol sa family, values, kung ano ang mahalaga kapag tinanggal ang performance ng yaman at status. Isang gabi, mga Ikes na buwan, pagkatapos ng fateful dinner na iyon, nakaupo kami ni Emilia sa balcony ng apartment namin na nanonood ng city lights. Nagsisisi ka ba? Tanong niya. Sa pagpapahintulot na pahiyain ka nila nang matagal nang maaari mo namang sabihin ang totoo. Hindi isang beses, honest kong sabi. Dahil ngayon alam ko na. Alam ko na mas minamahal ka ng parents mo kaysa sa pride nila. Alam ko na pinili mo ako para sa akin. At alam ko na hindi ko kailangan ng permission ng sinuman para maging eksakto kung sino ako. Sino ka? Tanong niya. Ngumingiti. Ako si Nathaniel Cruz. Data analyst ako. Billionaire investor ako. Asawa mo ako. At ako ang guy na nagpatunay na ang pinakamakapangyarihang tao sa anumang kwarto ay karaniwang ang mga hindi pinapansin ng lahat. Hinalikan niya ako noon at kumikinang ang city lights sa baba namin na parang possibilities na hindi pa natin nai-imagine. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malamang late na nagtatrabaho si Ricardo Santos, natututo ng company niya mula sa simula, gaya ng student na kailangan niya noon pa. Sa mansion nila, malamang nagpaplano si Victoria ng susunod na hapunan sa lugar namin, sinisiguro na hindi siya magdidress ng masyadong formal. At dito, sa modest apartment natin na deliberadong pinili, mayaman kami ni Emilia sa tanging paraan na mahalaga. May isa't isa tayo. May totoo tayo at may future na binuo sa mas solid kaysa sa maaaring bilhin ng pera. Dahil sa huli ng araw, ang sobre ay hindi ang nagbago ng lahat. Ang tseke na 29,500,000 ay hindi ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang moment kapag ipinakita sa iyo ng tao kung sino talaga sila at kung ano ang pipiliin mo sa impormasyong iyon. Pinili ko ang love. Pinili ko ang honesty. At pinili ko ang pagpapatunay na ang pagiging underestimated ay minsan ang greatest advantage na maaari mong magkaroon. Dahil kapag walang umaasang manalo ka, mas matamis ang tagumpay. Ako si Nathaniel Cruz. Ako ang anonymous investor na nagligtas sa company ng biyenan ko habang sinusubukan niya akong bayaran para iwan ang anak niya. At ito ang kwento kung paano ko natutunan na ang best revenge ay hindi destruction. Ito ay living well. Ito ay choosing integrity over retaliation. Ito ay building something real habang busy ang iba sa building illusions.
I-celebrate natin ang lahat na nagpatunay na ang success ay hindi tungkol sa kung saan ka nagsimula o kung sino ang nakakaalam ng pangalan mo. Tungkol ito sa kung sino ka kapag walang nanonood at kung ano ang ginagawa mo kapag binibilang ka ng lahat na out. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa justice, redemption, at magandang satisfaction ng pagpapatunay sa mga doubters na mali sila. At pindutin ang like button kung naniniwala ka na mas mahalaga ang character kaysa bank accounts, na mas mahalaga ang love kaysa status, at na ang best victories ay ang mga hindi nakikita ng sinuman. Salamat sa panonood. At tandaan, ang pinakadelikadong tao sa anumang mesa ay ang palaging ini-ignore ng lahat. Dahil habang busy sila sa pag-underestimate sa iyo, busy ka sa pagiging eksakto kung sino ang kailangan mo para baguhin ang lahat. Hanggang sa susunod, manatiling gutom, manatiling humble, at huwag hayaang pakiramdam mo ay maliit ka lang dahil hindi nila nakikita kung gaano kalaki talaga ang nasa loob mo.